Grabe, natatawa na lang talaga ako sa pinagpaguran kong decoration. Hello mga mi! Ganap ito nung June 17, birthday ng aming bunso at ngayon ko lang talaga nagawa ng video. Again, nag-DIY na naman sa decoration para makatipid at ayan yung output, simple at minimalist lang siya. Etong salad dapat kagabi to ginawa, kaya lang ako na namili ng mga ingredients, nakalimutan ko yung pasta. Kaya eto, kinaumagahan na lang. Pumasok sa school lang kuya namin kaya itong birthday boy ay na-bored dahil wala siyang kalaro kaya pinatulong na lang namin. Dumating na din ito sila Ate Sally, asawa siya sa kapatid ni husband para tulungan kami. Pagkatapos ko dun sa salad ay sila na naman na nag-pack at inihanda ko naman itong mga table sa loob. Ito yung bagong binili kong tablecloth. So, pass muna ako sa aesthetic kasi tinatamad akong maglaba. So, eto kasi naisip ko na pwede lang itong punasan pagkatapos. Next ko naman kinuha itong mga folding table na nakatago sa bodega at eto nilinis ko muna dahil napakadumi na pala. Gamit ko itong multi-purpose cleaner ng Seaways dahil safe to siya pang table dahil plant-based ito siya. Pagkatapos ko dun sa loob ay dito naman ako sa terrace maglagay ng tables and chairs. So, ito pala yung mga nirentahan namin. Habang busy ako ay busy din yung anak ko. Ayan, pinakialaman na niya yung decoration at ayan, sinira pa talaga. Pagbigyan na lang kita, birthday mo naman. Sige, sa'yo na lang yan. Anyway, eto, nag-prepare na ako ng mga plato at kutsara. Pagkatapos ko doon, ay ito namang sweet corner or pika-pika corner ang i-ready ko. Meron kami mga gamit dahil pinaparent din namin to. And nagsimula kami magparent nito after ng first birthday ng kuya namin. Namili kasi talaga ako noon and naisipan ko na pwede siyang iparent. And ayun, salamat sa may mga kapitbahay na tumangkilik. Konti lang itong mga nagamit ko dito dahil hindi ako nakapag-order ng cupcakes. At pagkatapos ay binalot ko siya ng cling wrap para walang langaw at alikabok. Dumating na ang kuya galing school at ayan magka-team na naman sila, pinakialaman yung ginawa ko. Dito naman sa likod ay busy na sila sa pag-prepare ng lulutuin at ayan si Ate Sally at si Bingbang. So sila yung mga asawa ng kapatid ni husband at talagang tinutulungan nila kami dito sa bahay. Gagawa ako ng 2 standee para dito sa loob dahil yung decoration ay andun lang sa labas. Eto hapon na to, wala ng init kaya na-ready ko na itong mga table dito sa labas. 4:20 na sa mga oras na to at dumating na ang lechon. At itong parcel na to, buti na nakahabol pa. So dito ko siya ilalagay sa decoration sa labas. So ganyan siya, ilalagay ko lang ang cake dito, tas picturean. And then pagkatapos ay ibabalik ko ito doon sa loob. So ito na po yung aming munting sweet corner or pika-pika corner. Eto mga 4:40 na to at hindi talaga namin ito inaasahan na grabe. Ang lakas talaga ng hangin na eto, nilipad talaga itong aking ginawang decoration. Ayan, hinabol na nila dahil papunta na sa kapitbahay and sabi ko na lang na hayaan na lang nila. Natatawa na lang talaga kami dahil hindi talaga namin ito inaasahan at ayan, pati yung payong namin ay nasira. Pagkatapos ng malakas na hangin ay malakas na ulan naman at buti na lang yung mga inaasahan kong kamag-anak na galing sa malayo ay nakarating na. Ito na po yung aming munting handa. So hindi man siya bongga kagaya ng iba pero sobrang happy at thankful na po namin ito kay Lord. Happy birthday, happy birthday. Lord! Salamat, Lord! Kumain po mas, Lord! Maraming sa aming in-invite ay hindi nakarating dahil dito sa ulan. Happy ako dahil yung mga relatives ko na galing sa medyo malayo ay nakarating. Pero yun nga lang, kawawa sila dahil masama yung panahon. Happy din ako dahil nag-enjoy yung mga anak namin dahil marami silang kalaro. Eto na, pagkatapos nais ko pa sanang magligpit pero sabi ng asawa ko na siya na lang daw dahil may pasok pa ako kinabukasan. Yun lang muna. Thank you for watching. Bye-bye!